So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tagas about ano ang tatlong uri ng kamatayan. So, our concept is all about death. So, ayon sa Biblia, may tatlong pangunahing uri ng kamatayan. Espiritual, pisikal, at walang hanggan. Ang bawat isa ay resulta ng kasalanan at nagpapakita ng kalagayan ng tao sa kanyang relasyon sa Diyos. So, our Bible reading is all about Genesis chapter 2, verse 17. ASND version. Ngunit, huwag mong kakainin ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sa araw na ito, kainin mo nito. Tiyak na mamamatay ka. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ito ay tungkol sa pagbababala ng Diyos kay Adan or kay Adan na ang pagsuway sa kanyang utos ay magdadala ng kamatayan. Hindi lang ito tumutukoy sa pisikal na kamatayan, kundi sa espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos, na kaunlan ay maaaring humantong sa walang hanggang kaparusahan. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung teaching na is all about tatlong uri ng kamatayan. So, yung una, yung spiritual na kamatayan. So, nabubuhay ang tao sa pisikal na katawan, ngunit patay sa espiritu. So, dahil na spiritual na kamatayan, buhay ka sa pisikal pero patay ka sa espiritu dahil sa kasalanan at nahiwalay sa Diyos. So, makikita ito sa Efeso chapter 2, verse 1 and 2. So, halimbawa, ang isang tao is maaaring maging matagumpay sa buhay, ngunit walang tunay na kaugnayan sa Diyos, kaya't hindi niya mararanasan yung tunay na kagalakan at kapayapaan. Second is yung physical death naman. So, ito yung katawan at espiritu is nagkakahiwalay. So, ito yung natural na bunga ng kasalanan ni Adan. So, makikita ito sa Hebreo chapter 9 verse 27. So, for example, kapag yung isang tao ay namatay, yung kanyang katawan ay bumabalik sa alabok. Ngunit ang kanyang espiritu ay humaharap sa paghukom ng Diyos. Last is yung walang hanggang kamatayan or eternal death. So, yung huling hatol ng Diyos sa mga hindi sumampalataya kay Kristo, ito yung walang hanggang pagkahiwalay mula sa Diyos sa impyerno. So, makikita ito sa Pahayag chapter 20, verse 14 and 15. So, for example, para mas maunawaan natin, yung mga taong tinanggihan si Jesus Christ ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi parurusahan magpakailanman. So, ito yung tinatawag or tinatawag na yung dagat-dagatang apoy. Doon ka parurusahan, gano'n. So, ngayon dito ako na tayo sa ating application. So, yung first application is makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. So, yung pagdarasal, pagbabasa ng Biblia at pagsamba ay nagpapalakas ng ating spiritual na buhay upang maiwasan natin yung spiritual na kamatayan or yung spiritual death. Second is ituon yung pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. So, ang ating buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya at paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Syempre, lastly is magtiwala kay Jesus Christ bilang ating buhay na walang hanggan. So, si Jesus Christ lamang yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya is mapapatawad tayo sa ating kasalanan at makakamtan natin ang kaligtasan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about dahil ang walang hanggang kamatayan ay nangangahulugang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugan ng walang hanggang kaugnayan sa Diyos. Paano ito nakakaapekto sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya araw-araw? So, ang kaalaman tungkol sa tatlong uri ng kamatayan ay dapat magtulak sa atin na mas seryosohin ang ating relasyon sa Diyos. So, dapat tayong maglaan ng mga oras para sa panalangin, pagsisamba at pagsunod sa Kanyang kalooban upang mapanatili ang ating connection sa Kanya. Syempre, kailangan din natin pagnilayan yung mga teachings and kailangan natin i-apply to sa ating buhay. Kasi hindi naman porket nagbabasa ka, sumusunod ka, is meron ka ng connection kagad. May connection ka, pero not deeply, ganon. Kaya mas okay na dapat pinagninilayan mo talaga. Tsaka dapat, before mo gawin yun, is magpe-pray ka talaga and dapat ina-apply mo rin siya sa araw-araw. Hindi lang yung tuwing Sunday ka lang mag-a-apply nung application na tinuro sa'yo. Ganon.
So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin tungkol sa tunay na kahulugan ng kamatayan at buhay. Lord God, nais naming manatiling malapit sa iyo at lumago sa aming pananampalataya. Lord God, patawarin mo po kami sa mga kasalanan at tulungan po kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Lord God, naway ipamuhay namin ang aming pananampalataya upang makamit ang buhay na walang hanggan sa piling mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.